Good morning. Good morning sa inyo, no? So, pangalawang araw sa atin ni Fyro 175. Ooh, sheesh. Hindi pa natin siya nalilinisan. So, gamitin natin to pang daily. Kung okay ba siyang pang daily, no? And then, yung suspension niya. Suspension check. Ganyan tayo mag-test eh. Palibasa hindi sa atin eh. Pero kung so what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So syempre, gaya ng mga ibang motorcycle na hinihiram natin, no? So test natin siya kung sulit nga ba siya pang araw-araw, lalo na kung pang service natin sa trabaho. Kung sulit ba tong 175 na to, no? So syempre nakagamit na tayo ng 175, yung aking Rusi RFI. So pang daily ko talaga yon, no? Kung di ka masyadong maselan sa gas consumption, dahil nga 175 to, alam naman natin na habang tumataas yung ating CC, tumataas din yung ating gas consumption. Kahit sabihin natin na FI yan, okay? Depende kasi yan eh. Lalo na, depende sa laro ng throttle mo, depende kung gaano ka bomba ng bomba, ganoon, diba? Ako kasi sa RFI 175 ko, talagang binibirit ko siya, mga ganyan, no? Nagustuhan ko rito yung throttle niya, no? Tapos yung grip niya makapit siya, tapos saktong-sakto sa kamay ko, hindi siya nakakangawit. Meron kasing mga grip na marami na kasi na try na motor. May mga grip na mataba pero nakakangawit, tapos masakit siyang hawakan, no? Depende sa design ng grip. Okay? Konting piga lang, humaharurot na agad tayo, no? Then kaninang umaga na try natin siya kung maaapektuhan ba yung performance niya kapag may angkas. So sa case ko naman kanina, meron akong sakay na 60 kilos na bata, no? Ganun siya taba, no? Hindi masyadong naapektuhan yung makina, no? Performance niya, ganun pa rin naman. Hindi naman nahirapan yung makina. Pero mapapansin talaga natin na kapag nasa high RPM tayo, gigil na gigil yung makina. Talagang gustong gusto niya yung takbuhan na ito is mabilisan. Ang kailangan na takbo niya is 60 to 70 agad, or 50 to 60. Ganon yung gusto niya takbuhan para aramdaman mo yung performance niya. Talagang dun niya ibibigay, okay? Pero kapag mga low RPM, mababa yung takbuhan, ayan, mga ganyan, parang nangihingi siya agad ng speed. Ganun ba? Yun lang yung napansin natin. So sa mga nagtatanong kung sulit nga rin ba to sa long ride, sulit to sa long ride kasi last time nagamit na rin to ni Zark, no? Nung nagpunta kami ng Murong, Bagak, yan, sa may Bataan. So halos 200 kilometers din yung tinakbo namin na dire-diretso, no? Talagang sulit, no? Hindi masyadong masakit sa katawan. Yung speed niya, nasa tamang speed lang kami, nasa 60, 70 lang yung takbuhan namin. Kaya yung gas consumption niya is nasa around 35 kilometers per liter. Okay? So pwede na to para sa 175cc na motorcycle. Wala rin pinagkaiba dun sa RFI natin. Halos ganun din yung ating consumption dun eh. Pag walwal mode, diba? Pero pag city ride, depende siguro, no? Pero sa akin kasi city ride tsaka long ride pares lang eh. Wala nang pinagkaiba. So kailangan nyo lang talagang i-maintain yung oil nito, no? Yung mga brake fluids nya, yung monthly or kada rides nyo, palit kayo ng gear oil, ng oil, yan, para at least ma-maintain yung performance nya. Hindi siya masyadong, alam nyo yun, hindi masyadong masira agad. Yun lang naman ang sekreto ng motorcycle, i-maintenance mo siya properly. Ayan. Alam mo, nung unang gabi ko pa lang tong nahawakan, nag-enjoy na ako sa speed niya eh. Gusto ko yung speed niya. Ang bilis niya mag Ang bilis niya mag 80. Ang bilis talaga, boy.
Ang sarap na ito i-top speed. Ano kayo mga motor na gustong gusto ko eh. Tapos yung ano niya, handle niya, yung maneuver niya, ang ganda yung maneuver. Malawak yung kanyang turning radius. Okay, tatry natin dito yung kanyang suspension. Uy, ang cool talaga pag naka-scooter yung babae, no? Pag nagda-drive yung babae. Ang cool eh, oh. Yes, good job. Okay, try natin suspension. Suspension check. Ganyan tayo mag-test eh. Palibasa hindi sa atin eh. Pero kung motor natin to, hindi natin to ilalagay dyan. Pero yun, based sa aking observation, hindi naman siya masakit sa katawan. Okay naman yung kanyang suspension. Pero may tagtag talaga siya. May vibration dito sa handlebar. No, syempre ano yan yung pinaka unang pinapalitan nila. Yung iba, no, yung suspension. Gusto nila magandang suspension agad. Pero depende yan kung maganda na yung suspension nung binili nyo, diba? So nasa sa inyo na lang yun kung yun talaga yung i-upgrade nyo. Kasi yung iba gulong, tapos suspension, and then mga brakes, yung mga ginagawa nila eh. Okay, dito natin masusubukan. Suspension check, syempre. Alright. Alright. Panis. Alright. Panis, sumasabay yung shock niya, boy. Tsaka napansin ko, kahit matagtag siya, hindi ako nasasaktan. Sheesh! Sa arangkada paakyat, wala tayong problema. CCU na CCU, CBT to, automatic. Syempre piga lang tayo ng piga dyan. So hindi naman hirap yung makina, no? Sa traffic situation, okay, dahil magaan yung motor, di tayo masyadong hirap dito, iliko-liko. Ayan, di tayo hirap makipagsabayan. Madali lang din siyang i-maneuver eh. Kaya ba natin isingit-singit to? Sa 5'2" nga pala na height ko, no, hindi naman ako hirap dito pag magtutukod tayo, no, sa traffic. Ibababa natin yung paa natin. Hindi tayo hirap. Sakto lang yung paa natin, sakto lang yung position natin, hindi lang tayo umuusad kasi mababa yung sitting height niya eh. Ayan o, ganyan tayo, hindi naman tayo tingkayad masyado eh. Ayan, ang ganda rin extension natin ng paa, sakto lang tayo rito. Ayan, hindi tayo masyadong hirap oh. Sakto lang, kahit ano natin yan oh. Abot na abot natin para sa 5'2" na kagaya ko. Kung gusto nyo to na beginner bike, pwede to, option nyo to, no? Pwede pang daily ride, long ride, pwede to. Kahit sabihin natin na air cooled to, no, hindi naman kailangan naka liquid cooled tayo lagi pag naglo-long ride, no. So sa experience namin, wala naman siyang overheating, no. Overheat, no, hindi naman siya nag-overheat. Para sa mga motorcycle natin or motorcycle rider natin, mag-iingat tayo sa mga truck na ganito, no. Huwag tayong basta-basta sisingit sa gilid nila, hindi tayo makikita, 'di ba? Kasi once na umandar yan, tapos biglang lumiko, tulad ng ganyan, bigla siyang liliko, 'di ba? Tapos di kanya makita, ay liliko siya, 'di ba? Mahirap itansya, 'di ba? So paano ba yan? Malapit na ako sa work ko, no? So dito na lang tayo magkita-kita, no? Abangan natin ang iba pang episode natin dito sa Fyro 175. Maraming salamat sa inyo, no? Sa araw-araw nating vlog, no? Sa panonood, no? Sa araw-araw nating panonood. At maraming salamat sa inyo. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush! Haha! I'm grateful. Oh yeah. Able. Oh yeah. I'm stable. Oh yeah. No label. Oh yeah. You know me. I have only the best. I'm lonely.
but damn, I'm going to win, yeah.